Ay, order nga pala ng inyo ngayon. Pito nga pala itong order niya. At dahil wala si Joben, ako nga muna ang gagawa. Marunong na kasi ako magudkod at piga ng inyog. Naturuan na kasi ako ni Joben. Dati kasi nahihirapan si Joben tuwing may okasyon. Dahil siya lang ang marunong sa amin, kaya tinuruan niya na ako. Nagagahol kasi kami kapag sabay-sabay ang bumibili. Wala naman kasi kami papasahod kung kukuha kami ng tauhan, kaya kami na lang dalawa ni Joben yung nagtutulungan dito sa aming tindahan. Pag may okasyon lang kami mabenta, hindi naman kasi araw-araw paldo, kaya hindi na kami kumukuha ng tauhan. Bukod kasi doon, nagre-renta lang kami, kaya meron kami binabayaran buwan-buwan. Kaya nag-decide kami na kaming dalawa na lang ang mag-operate nitong tindahan. O siya ang daldal ko, no? Patapos na nga pala ako ng mga oras na yan. Isusupot ko na nga pala yung inyo. Piga nga pala pinapagawa ni customer, kaya idadiretso ko na lang to sa lalagyan. Kita nyo naman, isang palanggana ang nagawa natin sa 7 inyo. Dalawang piga nga pala ang pinagawa ni customer. Ganyan nga lang pala magpiga, akala mo ko nagtitimba ng poso. O ayan, natapos ko na nga sa wakas. Siya nga pala, may order nga pala sa akin ng 3 inyog na kayod lang. Ayan nga, natapos ko kagad kasi mabilis na naman magkayod. At dahil tapos na ako sa inyo, gagawa naman ako ng buko juice. Meron kasing umorder ng buko juice. Naubusan kasi tayo ng stock sa ref. O diba, hindi ko na kailangan mag-gym. Ewan ko na lang kung hindi pa lumaki mga muscle ko dyan. Madali lang naman magbukas ng buko, lalo na kung pan-juice ang bubuksan mo. Mahirap lang kasi dito yung mga pansalad o kaya pambiko. Kailangan kasi ng pwersa para tagainit. Kaya kapag may mo-order ng pansalad, kay Joben ko binibigay yung order. Siya, may nakita nga pala akong buko dito. Mas malaki pa sa ulo ko. Charis! O siya, hanggang dito na lamang. Paalam!